Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, nakikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para ma-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. At panoorin na rin ang mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano sa kanyang itanong mo kay Soriano. Ito, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. At tungkol dito sa banal na hapunan, yung sa unang Korinto, 11, 23-26. Basahin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ano po ang pag-uusapan natin? Ang dito kasi, ginagawa ito ng Katoliko sa born again. Hindi ho. Yung tawag nila, yung banal na hapunan, di ba? Hindi ho. Walang kahit isa sa kanilang gumagawa niyan. Yung tawag dito, yung communion sa Katoliko, hindi ba? Hindi banal na hapunan yung communion. Karamihan sa communion, umaga Pero ba naman banal na hapunan sa umaga? Kaya nga Holy Supper, dapat hapunan. Sa umaga ko ibigay ng pari yun Iglesia ni Cristo kung mag-Santa Cena, umaga, alas 9. Sabi ko nga, Santa Merienda yan, di banal na hapunan yan. Mali sa paano kung sa hapon naman ginawa? Kung sa hapon ginawa? Kung sa hapong ginawa, mali pa rin. Dahil ang kinuhang tinapay galing sa bakery ang kailangan tinapay dyan galing sa langit Kasi ito ang nangaral ito, hindi ho ba si San Pablo? San Pablo binabasa. Sinasabi niya mga taga-Korinto. Kristyano. Ano ho ba tinanggap sabi niya? Tinanggap aral na ito. Tinanggap niya. Tatanungin ko kayo. Nung bang magbanal na hapunan ng mga apostol at saka si Kristo kasama si Pablo? Hindi kasama ron. Hindi. Nakatanggap siya. Ang natanggap niya ba material na tinapay? Hindi na. Hindi material. Kaya yung natanggap niya, hindi material na tinapay. Kaya hindi material na tinapay ang ibinibigay niya sa Korinto. Amen? Pakinggan nyo, basahin natin. Pakinggan nyo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Yung tinanggap ko sa Panginoon, siya rin ang binibigay ko sa inyo. Hindi naman material na tinapay ang tinanggap niya dahil hindi naman siya present nun yun ang ibinibigay niya, yung tinanggap niya. Alin ba yun? Liwanagin natin. Nagsasalita akong tulad sa marurunong. Doon sa gist, sa Korinto. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ito, salita sa marurunong. Ngayon, pag tanga, hindi maintindihan ito. Pero pag marunong, maintindihan ito. Hatulan ninyo ang sinasabi ko, sabi niya. Ano sabi niya? Tuloy. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala. Yung saro na iinuman. Yung saro ng pagpapala na ating pinagpapala. Hindi ba? Hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Kristo? Baka gusto mo maging partaker to the cup. Maging partaker ka dun sa blood of Christ, yung dugo ni Kristo. Maging kaisa ka ron. Makipagkaisa ka sa dugo ni Kristo. Ano ba ang kahulugan ng dugo ni Kristo na siyang symbolizing the cup? Yung paghihirap ni Kristo. Kailangan kung paano naghihirap si Kristo at nagtiis, magtiis ka rin. Yun ang pag-inom sa saro. Na kung paano nagtiis si Kristo, magtitiis ka rin. Ngayon, tuloy. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Hindi naman literal na tinapay Yung tinapay na pinagpuputol-putol natin, hindi ba yun yung pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Ano ba ang katawan ni Kristo? Hindi ba ang iglesia?
Kaya pag nakiisa ka sa iglesia, nakikipagkaisa ka dun sa isang tinapay. Naintindihan niyo po? Hindi literal na tinapay yun. Hindi bagay ka yung tinapay na pinagpuputol-putol natin pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Ano ba yung katawan ni Kristo? Kayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa ay sama-sama sangkap niya. Kaya pag ikaw sumama sa iglesia, magiging sangkap ka. Nakikibahagi ka sa tinapay. At yung tinapay na yon, hindi nauubos yon. Kahit na lahat ng tao'y sumanib na, may tinapay palagi. Yun ang aral, hindi nauubos. Pinakahulugan ng tinapay, literal, galing sa panadirya. Oh. Tapos yung tinapay na literal, kakainin ganon. Ano sabi ni Kristo? Pagka kinain mo, yung tinapay, literal na tinapay, pinasok sa bibig. Ano sabi ni Jesus? Hindi pa ba ninyo nalalaman Na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Asan ang punta nun? Pagpasok sa tiyan, pagpasok sa bibig, tutuloy sa tiyan, lalabas sa daanan ng dumi. Tanggapin mo ikang mahal na katawan ni Jesus. Asan na yung mahal na katawan ni Jesus? Nasa tiyan. Mamiyang konti, saan punta nun? Sa CR. Lalabas sa daanan ng dumi, di nababoy yung Kristo mo. Yun ang mali yung pagkaintindi. Kasi pag nabasa kain, nakala nila lahat ng kain sa bunganga. Pagkain sa bunganga, hindi. May pagkain espiritual ang kumakain ito. May pagkain ng espiritual. Pakinggan nyo, 12. Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig? Gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain niya? Kita nyo, dalawa ang pagkain Isang salita, isang literal na pagkain. Kaya sabi ni Kristo, hindi mabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung salita ng Diyos, itinulad sa tinapay. Kaya lang, pag kinain mo, hindi rito. Dito. Tutuloy sa puso. Pag dito, tutuloy sa tiyan at saka sa CR. Pero pag dito, tutuloy sa puso. Pakinggan nyo, 119. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya pag yung salita, pinakinggan mo, ingatan mo sa puso. Ayun. Kinain mo yung salita sa pamamagitan ng pakikinig. Simboliko ng tinapay yun. Anong klaseng tinapay? Basa. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi galing sa bakery. Kita nyo, galing sa langit. Kaya kami, yun ang aming ginagawa. Meron kami ritong pakikinabang. Yung komunyon. Yung tunay na komunyon. Yung pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi ho yung kain dito. Thank you. Ayan, Maraming salamat. Naunawan ko na. Maraming salamat. Itanong mo kay Soriano. Magandang gabi po, Brad Eddie. Pag Biblia po ba ang ating pag-uusapan, dapat po ba tayong gumamit pa ng ibang referensya para ho natin malaman kung nasa Biblia nga po ang ating kukuhanin ng meaning? Basahin natin sa Biblia. 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Kita mo, hindi na kailangan ng Biblia kasama. Kasi meron no ibang sektor yan na gumagamit pa ho ng Dictionary, tsaka ng world history, ng Modern Times and the encyclopedia. Living Past, encyclopedia, etc., etc. Yung po ba, hindi na ho natin kailangan. Sinabi ng Biblia, ang aklat ng Panginoon, walang kulang, hindi nga kailangan ng kasama Kaya pag nakabasa ka ng dragon, hanapin mo kung ano kahulugan ng dragon. Pag nakabasa ka ng ahas doon, hanapin mo kung ano kahulugan ng ahas. Pag nakabasa ka ron ng malayong silangan, nandun din ang kahulugan nun. Yung po ba, sa totoo po ba yung sa kanilang yun? Ano, no? Sa totoong reliyon po ba yung gumagamit ng mga ganun? Mali nga dahil hindi sumusunod sa Diyos Sabi ng Diyos, wag mong dadagdagan ng iba Walang kasama Maraming salamat. Hindi kailangan ng kasama ganito kasi kapatid, Kung pag-aaral kasi ng salita ng Diyos, merong entirety yan May kabuuan ang salita ng Diyos. Naniniwala ka bang ang Diyos kung magbigay buo? Opo. Buo, talagang buo. Nung bigyan niya tayo ng itlog, buo
Oh, di ba? May pula, may puti, may balat, may balok. Di ba? Kasi, kung puro balat lang yun at walang balok, hindi mapipisa yun. Kaya pagka kumain ka na itlog, biyakin mo. May pula, may puti, may balok, may balat. Eh, pinagkalooban po ba silang makaunawa ng hiwaga? Hindi nga eh. Dahil nga kung saan sila nagpupunta eh. Kasi kung ang Diyos magbigay buo, bigyan ka itlog, buo. Oh. Ando na lahat. Yung manok, nasa loob na ng itlog yon. Pagkapanganak pa lang na pagkapanganak ng itlog, may manok na ron. Kaya lang kailangan mong ilagay sa paraan ng Diyos yung pagbasag. Bayaan mo siyang mahalimhiman ng 21 araw ng inahin. Mababasag siyang kusa. Lalabas manok, buong buo. May tuka, may palong, may paa, may pakpak, may bituka. Yung kabuuan ng manok. Nanggaling sa isang itlog na buo. Ganon kung magbigay ang Diyos, buo. Sa Biblia, kumbaga sa itlog, buo na ito. Hindi ka kailangan kumuha ng pakpak sa labas ng itlog para ilagay mo dun sa manok. Lalabas, ang makukuha mong pakpak doon, hindi bagay dun sa nasa loob ng itlog. Ano ibig ko sabihin? Pagka kumuha ka ng paliwanag sa ibang aklat, bukod sa ito, ang makukuha mong paliwanag, kagaguhan. Hindi tama, mali. Maraming salamat po. Maraming salamat din, kapatid. Good evening, Brother Eddie. Magandang gabi po. Gusto ko na pong ikwento kasi po nung Sabado, nabigla po ako dahil may dumalaw po sa amin, mga Baptist pastor. Mukhang nakalata na yata dahil matagal na kami hindi napupunta. Matagal na akong hindi napupunta doon sa Baptist Church. Di nagkakwentuhan nung kami, nabanggit ko naman sa kanya yung mga aral na natutunan ko sa panonood doon sa Channel 29, saka sa pakikinig sa radyo. Nag-boil down ho sa isa ang aming yung bang, kasi ang sinasabi niya, you cannot maintain salvation. Kaya nga ho yung, nila kasi yung saved by grace through faith. Kung nabanggit ko po na ang alam ko, iniingatan nga yung kaligtasan. Ang tanong ko niya sa akin paano raw po iniingatan ng kaligtasan? Iniingatan ng kaligtasan? Papa. Paano iniingatan ng kaligtasan? Papa. Para po tayo maligtas. Ay, nakasulat naman din sa sa Filipos 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kung paano ang inyong laging pagsunod. Laging pagsunod, Yung constant obedience. Kahit na ngayong wala na ako sa harap nyo, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Work for your own salvation with fear and trembling. Ang pag-iingat dun sa kaligtasan, yung pananatiling sumusunod. Parang kasi sa kanila parang mahirap magawa yon. Ay, talagang mahihirapan dun yung mga bulakang pastor. Kasi sinasabi, kailangan lagi ka kasi, pakinggan mo 36 ng Ebreo. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. dadapwat Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdangan ng aking kaluluwa. ang aking lingkod dapat mabuhay sa pananampalataya. Pero pag umurong siya, hindi siya kalulugdan ng Diyos. May umuurong. Alam mo kung ano nangyayari sa umuurong? 7:23 ng Jeremiah. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso Ay, at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. meron tao naglilimin yun, naglilingkod sa Diyos, paurong Backward. Ganun ang Baptist. Huwag ka naman magagalit dahil Baptist ka. O, nakita mo ba sa iyong paglilingkod? Kung ikaw ba progressive o backward?
Nandun ka na lang sa paniniwalang you are saved by grace through faith. You don't have to do anything. Walang progress ng kabanalan sa buhay mo. Ginawa ng lahat ni Kristo. Kaya ikaw mananalangin na lang at magbibigay na ikapo. Di ba? Ganun lang kayo sa baptist eh. Ginawa na raw lahat ni Kristo. Ba't hinuhingan mo pala ikapo? Ginawa na pala lahat ni Kristo. Di ipasa mo na rin kay Kristo. Bahala ka na sa ikapo ko, Panginoon. Puro kalokohan yung pinagtuturo ng mga pastor ng baptist. Once saved, always saved. Hindi totoo yun. Kahit na iniligtas ka na sa kasalanan at maging alipin ka na ni Kristo, pag hindi ka nag-ingat, backward ang labas mo, maiwawala mo yung salvation. Kaya ang sabi ni St. John, magsipag-ingat kayo, baka, Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan. Mag-ingat kayo, baka maiwala ninyo yung bagay na aming pinagpagalan. Ano ba ang pinagpapagalan ng mga alagad? Di ba yung kaligtasan? They are working for the salvation of man. Baka maiwala nyo yun pag hindi kayo nag-ingat. 5:17. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos, Ang sino bang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Kita mo, ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng devil o ng demonyo. Kailangan mo pag-iingat. Sila, lalabas sa kanila, hindi ka na mag-iingat eh. Bahala na lahat si Kristo no? Hindi ganon. Sa Biblia, mag-iingat ka rin. Ang totoo, sabi ni Kristo, 22 ng Mateo, ang magtitiis hanggang wakas siyang maliligtas. Kailangan hanggang wakas magtitiis ka, huwag ka mambababae. May asawa ka na, no? Huwag kang titingin sa masama. Huwag kang magsusugal, huwag kang maglalasing. Mag-iingat ka hanggang matapos ang mundo. At pag nakatapos ka, doon ka lang maliligtas. Pero hindi ka pa nakakatapos. Ang pastor ng Baptist, ligtas na raw sila. Anong ligtas? Sa lahar nga, hindi kayo ligtas. Yung kapilya nyo, nalubog sa lahar. Sasabihin nyo, ligtas. O, di ba yung miyembro nila, inanod ng lahar sa Bacolor? Meron pa naman ganun ligtas, inanod pa ng lahar, ligtas na kanyo kayo. Hindi na nga kayo ligtas, sa lahar pa lang, hindi kayo nakaligtas O, tamo, lalo na sa impyerno, pagkaganyan kayo. Maling paniniwala yung tinuro sa'yo. Paano po kaya kung kasi babalik daw sila Parang, sabi di tanong mo kung anong araw pupuntahan kita. Ganun lang naman yun okay lang po na paliwanag ko yung mga... Okay lang, pero mas maganda kung andun ako. Doon mo naman ako makikita pag nagtanggol sa miyembro. Kahit marami kong trabaho, pupuntahan kita. Kasi kailangan mo ang kailangan mo kasi ang isang tagapagtanggol ng pananampalataya mo. Dito sa amin, pag tinanggap mo ito, may tagapagtanggol ka. Ako yun. Awa ng Diyos. Sa sinong pastor, haharapin natin. Ang naisip ko kasi nung sinabi niyang papanimin ko yung kaligtasan, ang unang sumagi sa isip ko yung pag-ibig pananampalataya sa kapag-asa. Yung narinig ko po. Tama. Pwede ko rin sabihin ngayon yung Santiago 1:27 na wala. Hindi lahat yan, sabihin mo sa kanya, kaya lang masasayang yan. Kumbaga sa rebeltador, mintis lahat yan sa pastor mo. Ganun. Madilim ang isip nun Hindi mo magliliwan. Kahit basahin mo buong Biblia, 4:4. Pakinggan niyo. Nang binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, Si Satanas yun, Pinulag ni Satanas ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila iwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Di ba ganun nakasulat? Tanyo. Hindi sisilang ang liwanag ng Ebanghelyo doon sa... Basahin mo at baka kami may duda. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila iwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi ka maintindihan ng Biblia kahit bali-balik. Kahit basahin mo lahat yan, mintis yan. Parang ka nagsalita sa bingin. Hindi maintindihan. Kasi 4:11. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Tadakwak sa kanilang nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga upang kung magsitingin sila'y makakita at huwag mamalas
at kung makinig, sila'y makarinig at huwag makaunawa. Merong ganun eh. Binabasa sa Biblia, hindi naintindihan. Kasi nga, nabulag na ng piso yung kanyang mga mata. May takip na yun, ikapo eh. Hindi na makakaintindi yun. Bulag, nakakabulag kasi yung pera eh. Tinanong nga ako nila paano nila na-maintain yung church nila kung di sila nag-iika po? Nabanggit ko naman yung 2 Corinto 9:7. Kaya nga sabi ko, kaya nga hindi sila yumayaman kako. Na ano. Pwede Paano rin na-maintain? Eh bakit, paano na-maintain ni Kristo ang church na hindi, wala namang ikapo? O hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Noong unang siglo, wala naman silang ikapo. Yung mga Kristiyano eh, nagbibigay sila ay sa pasya ng puso. Pero na-maintain. Kaya lang, wala silang palasyo. Ang pastor, walang Mercedes-Benz. Hindi naka-aeroplano. Yun. Ngayon, pagka talagang gusto mo mag-aeroplano, magtayo ng palasyo sa gitna ng kadiliman sa Quezon City, kailangan mo nga kung ano-anong abuloy na kunin sa tao. Ganun yun. Pero kung wala kang pangarap na ganun, ang tao'y gawin mong palabigasan sa reliyon, aba, ma-maintain. Ba't kami na-maintain namin no awa ng Diyos? Kakautang lang ako sa bangko. Pero awa ng Diyos, nababayaran naman paminsan-minsan. Di ba? Kami ng loloko. Mas gusto ko na kasi mangutang kaysa manloko eh. Kasi pag nangutang ka, mababayaran mo. Pag nanloko ka, di mo na mababayaran. Ang pambayad dun, impyerno na. Kaya mas maganda yung huwag ka manloko. Pwede rin mo kayong mang-imbita ng kasamahan ninyo para pumunta sa bangko. Pwede, sabi ko na nga sa'yo, ako na mismo pupunta eh. Hindi, lalo na yung kasama ko. Gusto ko hong biglayin din naman ang aking asawa. Sige, bibigyan kita na doon sa OIC rito. Dalawa yan eh. Yung isa'y kalbo, yung isa naman hindi. Ayun pong matan. Maraming salamat Sige, po. maraming salamat din sa'yo, kapatid. Brother Eli. Dangami pa. Yung may siguro po naman na talakay na po yung sa tuwing may talakay ang buong region, inahalin tulad sa kapaligiran. Katulad nga po ng itong nangyayari sa atin, nag-iimbento na kung ano-ano. Yung naniniwala po ba kayo sa backmask? Katulad po nung Stairway to Heaven, pagka pinagbaligtad mo, demonyo ang kalabasan. Ultimo religious song. Tinidira din. Natalakay nito ni Brother Eddie Villanueva. Di totoo yun. Meron po ba ang batayan ng salda ng It's Diyos? just a mere coincidence. Hindi totoo yun. Ibig sabihin, kahit religious song, baligtarin mo, maiiba. Pero meron din pong halos sa rock music na, halos sa makulinting na yung tenga mo. Hindi. At maglabasan Hindi yung tenga. totoo yun, hindi totoo yun. Pero ang lumalabas, Hindi totoo yun. Boses ni Satanas? Hindi totoo yun. pero di ba nabaltaan na po natin sa OIGC? Ikaw ba sa sarili mo, nag-backmask ka na? Hindi ko, pa pero huwag ka basta napatunayan- maniniwala sa sinasabi ni... Kasi, kung gusto mo mapatunayan, a scientist is curious about everything in his environment. A scientist is slow to accept facts, such statements that are not supported by convincing proof. Kaya ako, bago ko paniwalaan isang bagay, I do it the test myself. Ako mismo. Tinan mo, bibigyan ko sa'yo religious song ha. Walang hanggang pasasalamatan pagkat kami iyong iningatan, buong taon ang nagdaan, kami ay kinaawaan, pupurihin, pasasalamatan, buong galak naming aawitan, hanggang wakas nitong buhay, hanggang sa magpakailan. I-backmask mo. Kung may maririnig kang demonyo. Wala. Pero meron po talagang meron pong kandan talaga sa masama, meron kanta sa mabuti. Katulad po nyo, kung karamihan po nakakalam nito, siguro pamilyar na yung Stairway to Heaven. Baga talaga yung... Alin ba yung Stairway to Heaven na sinasabi mo? Hindi ko alam kantahin ko sino meron. Anong tono? Kasi may dalawa yung... Alam ko, pinakahuli po kung yung... meron akong alam na Stairway to Heaven, I climb to the highest star. Hindi po yun yung Tinan mo, hindi lahat ng kanta.
Pero halimbawa, nakatsyempo yung isang kanta, may parang nakakakilabot na nangyari. Natural, binakmask mo eh. Ikaw din mismo, pag ikaw ibinaligtad ko, makakakilabot. Yung ilong mo, itingala mo yung ilong mo. Yung tenga mo, iganon mo. Pag hindi ka kinilabutan sa itsura mo, pag binaligtad mo, binaligtad mo kasi. Ikaw may kasalanan nun, hindi yung kanta, di ba? Pero meron pong kanta na sa masama, may kanta na sa mabuti. Meron po akong isang tanong. Sige. Meron po ba ako kayong kaanib na, halimbawa, ako, gusto ko pong mag-working student. Siyempre, gusto ko rin sumali sa kasampalatayan ninyo. Meron po ba na sa alagan ni Kristo, na anak ng Diyos, na habang lilingkod sa Diyos, nagtatrabaho po siya para mabuhay? Oo, maraming alagad si Kristo, nagtatrabaho. Si 16:14 ng gawa. Basa. At isang babaeng nagngangalang Lydia na mangangalakal ng kayong kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan ay nakinig sa amin. Tamo si Lydia, ang negosyo niya, magtinda siya ng tela na kulay ube. Naglilingkod siya sa Diyos, nagtitinda siya. Ang masama, naglilingkod ka sa Diyos, nagnanakaw ka. Yun. Pero nagnilingkod ka, nagninegosyo ka, nag-aaral ka, dumapasok ka sa Jollibee part-time. Ano masama nun? Pero po sa napapansin ko sa mga gawain sa inyong religion, mukhang sa mga tatrabaho sa gabi tapos nag-aaral sa umaga. Ngayon, pag pamisan-misan may mahalagang bagay na kailangan magtiis ka. Meron po ba na may yung tawag dito yung parang promissory na kung tawagin na pwedeng pagbagayan na tungkol sa inyo? Yung sa religion nyo? Halimbawa po, araw ng linggo, siguro po sa pamilya na po siguro yung yung CMT, ROTC. Minsan pag merong Pwede mag-ROTC ka. Ako nung araw nag-ROTC ko kahit wala akong baril eh. Yung baril namin, di totoo, tinuruan kaming magmarche. Hindi naman masama yun eh. Pero po baga nagkataong gusto mahalagang bagay na Sa gawain sa linggo. Sa linggo. Oo, hindi humingi ka na excuse. Kung di ka binigay excuse, magpunta ka sa ROTC para ka makapasa. Anyway, it's for the meantime lang naman yun eh. Temporary lang naman yun eh. Hindi mo naman habang panahong lilibanan yung tungkulin mo sa Diyos eh. Kaya nag-aaral ka lang para ka makatapos. Di ba? Itin mo yung pamangkin ko nakatapos. Hindi umaatin ng ROTC. Oo, yung narinig mo sa radyo si Daniel, pamangkin ko yun eh. Hindi umatin ng ROTC yung kahit minsan. Pero nakatapos. Kasi, nakiusap kami sa dahil siya ay meron tungkulin sa church. Pagbibigyan ka naman, mingi ka lang ng... Salamat po. Maraming salamat din. Nagabi po. Nagabi po. Tatanong ko lang po kung nagpapagaling ko po kayo na gaya ng ginagawa ng ibang pastor. Alam mo kapatid, ang pagpapagaling, 32, 39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Paniniwala namin ang Diyos lang ang makapagpapagaling. Kaya, lahat ng aking nahikayat sa paglilingkod sa Diyos, dito sa aming samahan, gumaling eh. Hindi na gumamit ng mga hindi na. Gumaling. Alam mo, ikinagaling, unang-unang gumaling, hindi na nagsasabong yung kapatid naming taga rito sa May Kawayan. Hindi na naglalasing. Gumaling na eh. Pero, yung physical na sakit ng tao, may sakit na gagaling at may sakit na hindi. Pero marami rin kami mga kapatid na gumaling sa kanilang mga physical sicknesses and diseases. Kaya lang, hindi naman lahat. Halimbawa, kagaya nung maanib siya, talagang lumpo na siya. Hanggang ngayon, lumpo pa rin. Sa bagay, yun naman nagsasabing sila yung nagpapagaling, yung lumpo, naka-wheelchair pa rin doon, linggo-linggo, nandun eh. Di ba, manood ka. Kaya panluloko lang yung sabi, papagaling eh. Ba't yung lumpo, di mapagaling? Yun nga isa, bumubuhay daw siya ng patay. Sabi ko, silulukoy mo, lelong mo panot.
Yung anak niya, tadtad ng tigyawat eh. Yung anak ng beloved evangelist, tadtad ng tigyawat. Kung lahat ng sakit napapagaling mo, ba't yung tigyawat hindi mo mapagaling? Kaya bang? Hindi totoo yun. Isa pa ho. Sige po. Tatanong ko lang po kung sino yung napumuli kayo gaya ng sinasabi sa 1-3 press. Ang isang Kristiyanong tumanggap ng salita ng Diyos, dumaan siya dun sa process ng pagkasilang na muli. Pag tinanggap mo na ang salita, pakinggan mo, 1.23 ng unang Pedro. Yamang ipinanganak kayong muli, Tapos na, ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. kita mo, ang pagkapanganak na muli, nagagawa ng salita ng Diyos. Halimbawa, dati kang lasenggo, tinanggap mo yung salita ng Diyos na huwag ka na maglalasing, nabago ka. Parang ang larawan mo'y naipanganak ang muli. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming salamat. Maraming salamat din. Nangyari ho, may sinabanggit ninyo na isa lang ang pastor. Opo. Pero doon po sa Efeso 4:11, sinasabing meron din yatang ginawang pastor. Mga iba. Ganito po yun. Basahin nun natin. Unang Pedro 2. Sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaliligaw. Tatapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Ayun. Meron hong pastor at obispo ng kaluluwa. Yun ho ang ating Panginoong Jesus. Na siya, tuloy mo yung basa, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Tinutukoy ho si Kristo na dahil sa kanyang sugat gumaling kayo. Nang bumalik kayo sa kanya bilang pastor at obispo ng inyong kaluluwa. Kaya ang kinikilala kong pastor, isa lang. Ako ho. Hindi doon sa... Sandali lang po. Ang kinikilala kong pastor, isa lang. Kasi ang taga-akay ko si Jesus, ako rin pastor Nag-aakay ako ng kapwa Pero kung ating susundan ang bahabahagdan, pag ako nagsasalita, isa lang talaga ang pastor ko. Si Kristo lang. Pero pastor ako. Pakinggan nyo sa 4 ng Efeso. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba'y propeta at ang mga iba'y evangelista at ang mga iba'y pastor at mga guro. Kaya sa amin samahan, maraming pastor. Ayan. Siguro yung mga yan, pastor. Ano ho? Pero pag ako ang kausap nyo, isa lang ang pastor ko. Si Kristo. Pati kasi ako nagpapapastor kay Kristo Kaya isa lang ho ang pastor ko. Pero siya, dalawa. Ako at saka si Kristo. Maaari yung mas mababa ang ranggo sa kanya, 3 pa ang pastor. Di ba? Ganun lang. Pero pagka didiretso mo sa isang tunay na kahulugan, talaga isa lang ang pastor. Kasi isa lang naman ang umaakay sa buong kapisanan. At yun ay si Kristo. 16 ng 1. Pakinggan nyo po. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. At sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilan ho? Isa lang. Pati ako, pinapastor ni Kristo. Kaya isa lang ang pastor. Ito, sige po. Hindi ho ba si Satanas nilikha na mababa pa ang kalagayan kay sa tao? Ang liang anghel. Yung anghel bago naging Satanas. Hindi ho naman ginawa ng Diyos na si Satanas na lumaban kasi siya sa Diyos Hindi, minyari ho nung siya maging Satanas na. Naging makapangyarihan pangalawa sa Diyos. Hindi po.
minyari, siya nakapagan yung ahas. Wala pa naman ata nakapagan yung ahas, kundi siya pala. Ang tawag Hindi, hindi. meron nung mas makapangyarihan pa kay Satanas bilang mula sa Diyos, ay meron po mga iba pang kapangyarihan na natitira. Hindi lang natin alam. Pero alam nyo, sa Diyos, ang trono ng Diyos maraming mga personahe. Kung nabasa nyo Apokalipsis, malapit sa trono ng Diyos, merong 4 na nilalang na buhay, 4 living creatures. Tapos bukod doon, meron pang 24 elders, 24 na matatanda. Di ba? Marami yung mga ranggo-ranggo yan. Hindi ho si Satanas ang ikalawa. In fact, si Satanas ho ang kulelat. Sinalaho. Sige po. Nasabi ho ninyo na ang Bible ay isa ring parang history. Meron ho siyang history. At sinabi ho ninyo na ang Pilipinas ay nasa Bible na, pero wala pang pangalan. Nangyari hanggang ngayon marami tayong nababasa mga magazine, mga libro, Pero yung hiwaga ng Pyramid of Egypt, hindi mawalan kung paano nilagay yung mga batong malalaki sa taas ng pyramid. Yun lang itatanong ko kung paano nangyari. Kung meron hong ulat sa Bible. Merong una? Ulat. Ulat ho? Sa Bible, yung pagkagawa ng Pyramid of Egypt. Meron ho. Hindi lang nila alam hanapin. Meron ho. Yun sana ang may pakinggan nyo, basahin ko. Sa 7 ng Hebreo. Sa pananampalataya nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pag-alis sa Ehipto ng mga anak ni Israel at nag-utos tungkol sa kanyang mga buto. Pakinggan nyo, meron akong pakikita sa inyo. Di ho si Jose Bendido napunta sa Ehipto, Siya nga ang namahala nung mapamahal siya kay Paraon Ngayon, bago siya namatay, sabi niya sa mga kapatid niya, sa kanyang mga anak, pagka namatay ako, pagka namatay ako, yung buto ko, dalhin nyo sa Kanaan. Sabi niya. Yun atas ng pananampalataya, nagsalita siya, parang propesiya. Nakikita ro na balang araw, ang mga anak niya at mga kamag-anak na nasa Ehipto, aalis ng Ehipto. Pinakita ro na paalis talaga sila sa Ehipto. Pero, gaano ho sila katagal sa Ehipto? Bago sila umalis. Pakinggan nyo sa 12 ng Exodo, versikulo 40. Ang pakikipamayan nga ng mga anak ni Israel na ipinakipamayan nila sa Ehipto ay 430 taon. Sila'y 430 years na nahanan sa Ehipto. Sa Egypt. Ano ang kanilang kalagayan sa Ehipto? Hindi ko na humabasahin, alam nyo na yon. Alipin sila. 5:15 ng Deuteronomio. Bilang alipin, sino ho ang gagawa ng pinakamabibigat na gawain? Alipin. Ang alipin. Ang Israelita. Ngayon, itong mga Israelitang ito na 430 years inaalipin ng Ehipto, kasabay ito halos sa panahon ni Ramesses I and Ramesses II. At ang mga pyramids of Egypt, ang pinakamagaganda yung pyramid ni Ramesses I, Ramesses II, ni King Tut, at saka ni Nefertiri. Ang most probably, kung istorya pag-uusapan, ang gumawa nun, mga anak ni Israel. Di ba? Gaano sila karami? Napakarami ho nila. Nung umalis sila sa Egypt, mahigit silang 2 milyon. Biro nyo naman, 2 milyon yun. Mahirap bang isampa yung bato nung katakot-takot na alipin na yun? Lalakas nun. Kaya sila ho gumawa nun. Sige, salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Brother Ed. Magandang gabi po. Itatanong ko lang po kung gaano po kahalaga ang salita ng Diyos sa isang tao po? Gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa isang tao? Opo. Wala pong makakapagligtas sa tao kundi ang salita ng Diyos. Yun lang po ang makakapagligtas sa ating panahong ito. Sa Santiago 1:21, ganito po nakasulat. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim
na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Ayun, tanggapin ninyo ang salita na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Sabi po sa Biblia. Salamat po. Salamat din po sa inyo. Sabi po, tatanong ko lang po kung kayo po umanib, nung una po ba may mga nung natayo na ni Jesus Christ yung iglesia, sino po yung inaniban nyo? Sino ang? Inaniban. Di yung iglesia ang nasa Biblia. May nauna pa po ba sa inyo? Oo, mayroon. Yung mga apostol, mga alagad ng una. Ngayon, baka sasabihin mo, paano kayo naanib? Nakita nyo ba yung mga apostol? Siguro yun ang gusto mo sabihin, ano? Sino tumanggap sa amin nung umanib kami, di ba, no? Alam mo kasi ang pag-anib ganito. Sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Sabi nung mga alagad, yung nakita namin, yung narinig namin, ibinabalita namin sa inyo. Sabi niya, upang kayo ay magkaroon ng pakikisama sa amin, that you may have fellowship with us. Paano mangyayari yon? Ang mga bagay. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Ayun. Para makarating sa atin yung narinig nila, yung nasaksihan nilang aral ni Jesus, isinulat nila. Kaya naman isinusulat para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Therefore, through their writings, we can be united with the apostles and the first Christians. Sa pamamagitan ng sulat, pwede tayong makianib sa kanila. Ang katunayan, 3:6 ng Efeso. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. By the instrumentality of the gospel, Gentiles can be fellow heirs. They can be members of the same body. Mga kaanib doon sa isang katawan. Through the gospel. Ang sabi. Kaya, nung ang paniniwala namin, nung tanggapin namin yung ipinangaral ng mga apostol, nakaisa kami nila. Parang ganito, biyak at halimbawa. Meron tinatawag sa mundo na International Correspondence School, yung ICS. Hindi ka naman pumupunta ron, pero nakaka-graduate ka eh. Through communication. You can be an accredited ICS graduate through communication. Di ba? You can be a member of the National Geographic Society through writings only. Hindi kailangan ng personal appearance mo. Actually, ako hindi naman ako pumupunta sa Philippine Bible Society. Ang mga meeting hindi ako uma-attend. Pero ako ay lifetime member ng Philippine Bible Society through communications. Kaya malaki nagagawa nito. Actually, kaya tayo natutong may Eva at may Adan at may Jesus dahil sa nakasulat dito eh. Hindi naman natin nakausap si Eva at si Adan eh. Ibig sabihin, para ka maniwalang may Eva, kailangan makausap mo, no? Sa pamamagitan ng balitang nakarating sa atin, we have known that there was once a time na ang taang mundo, dalawa tao, si Eva at si Adan. Napaniwalaan natin yun. Ganon din kami. Paano kami maaanib, magkakaroon ng kaugnayan dun sa first century Christian church? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sabi ni Pablo, yung mga hintil makakasangkap ng iglesia. Ano ba ibig sabihin ng sangkap? Hindi ba kaanib yun, yung kasangkap? Kaya sabi sa English kasi members eh. Kaya yung sinunod namin sa salita sa English, yung members, mga kaanib. Umanib kami dun sa nasa Biblia sa pamamagitan ng salitang nakasulat. Ayun, hindi kailangan na buhay si San Pedro para makaanib kami. O kaya buhay si San Pablo. Ang katotohanan, pwede naman silang mangaral kahit sila patay na eh. 2:15 ng ikalawang Tesalonica. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita
o ng aming sulat. Ayun, sabi ni Pablo, panghawakan ninyo yung mga aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya through writing, nakapangangaral ang mga apostol hanggang ngayon. Pag tinanggap mo yon, you will be an accredited member of the church that is being preached by the apostles through their writings. Yun, hindi imposible yon. Paraan ng Diyos yun. Meron pa pong isa. Sige. Di ba si Jesus Christ po ang nagtayo ng iglesia? Eh, bakit hindi po? Bakit iglesia ng Diyos? Eh, kasi yung iglesia ng Diyos, yun ang nakasulat sa Biblia. Bantahin na. Dos Catholic. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ayun. For ye, brethren, became imitators of the church of God in Judea, of the churches of God in Christ Jesus, which are in Judea. Ang sabi. Eh, yun ang nakasulat kasi sa Biblia. Ngayon, doon sa tanong mo, kung si Kristo nagtayo ng iglesia, dapat iglesia ni Kristo, di ba? Sabi mo, maaring gano'n ang sabihin ng iba. Kung siya nagtayo, dapat iglesia ni Kristo. Pwede rin naman tawagin yung iglesia ni Kristo eh. Kagaya nung kautusan. Di ba tinatawag kautusan ni Kristo sa isdos ng Galacia? Mangagdalaan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Di ang tawag kautusan ni Kristo, no? Pero sino ba talaga may-ari ng kautusan ni Kristo? Pakinggan mo sa 7. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. My teachings are not mine. Hindi doon sa nagsugo sa akin. Kaya yung kautusan ni Kristo, hindi kanyang sarili yon. Pero tinatawag yun na kautusan ni Kristo. Pero talagang yung kautusan, hindi sa kanya, kundi sa Diyos. Pakinggan mo sa 12:49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Yo, nalalaman ko ang kanyang utos. Kanya, hindi ako nagsasalitang mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin nagsugo, bigay sa akin ng utos kung ano aking sasabihin at kung ano aking sasalitain. At nalalaman ko ang kanyang mga utos ay buhay na walang hanggan. At ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama. Ay gayon ko sinasalita. Kita mo? Kaya, bagaman tinatawag sa isang parte ng Biblia, kautusan ni Kristo, pero in the real sense, kautusan ng Diyos yun dahil hindi naman kanya yun eh. Sugo siya na nagsasabi nung pinapasabi nung Ama. Kaya, halimbawa, ang nagtayo ng iglesia, kamo na natin, si Kristo, ano? Pero kanino ba yung talagang kredito ng pagtatayo kung Biblia pag-uusapan? 3:4 ng Hebre. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo. Ngunit, tatapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Kita mo? Lahat ng bagay may nagtayo, di ba? Totoo, itong building na to may nagtayo nito. Pero, sa talagang tunay na kahulugan, ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Bakit? Sipin mo. RG Building, Sukat, Parañaque. Kasi sino may-ari? Ganon. Sino nagtayo? Si ganong architect. Pero kunin mo talaga sa tamang kahulugan na nagtayo ang Diyos eh. Bakit? Kanino yung simento? Sa Diyos. Kanino yung bakal? Sa Diyos. Graba, buhangin, sa Diyos. Yung engineer na gumawa ng plano at arkitekto, ang Diyos ang nagbibigay buhay doon. O yung mga trabahador, Diyos din ang may-ari ng lakas noon. Nung matayo, sino may-ari? RG Building eh, nakarehistro, binabayaran ang milyar. Ang may-ari, yung may-ari eh. Pero sino talaga may-ari? Wala ka naman maituturong iyo eh. Pati ikaw nga, hindi pa rin iyo eh. Hindi ba ganon? Kaya ang kredito, sa Diyos lahat.
Kaya kung si Kristo man ang nagtayo ng iglesia, ang totoong nagtayo ang Diyos kasi sinugo si Kristo. Kung si Jesus po ay Diyos din, tapos ang Ama Diyos, ay dalawa na po yung Diyos. Walang problema. Ano kung maging 3, 4, 5, 6, 7, hindi naman masama Pakinggan mo. Mas maganda kung marami ang Diyos. 82:1. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Meron palang sinasabi sa Biblia, kapisanan ng Diyos, ano? Bakit kapisanan ng Diyos? Ilan ang miyembro? Tuloy. Sa 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kayo ikaw, mga Diyos. Sabi ng Diyos, Siya nagsabi, aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Bakit? At kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Tamo, pagka pala anak ka ng Diyos, tinatawag ka rin na Diyos. Kaya kung todo dumadami ang Diyos, ibig sabihin dumadami ang anak ng Diyos. Mas mabuti. Anong masama ron? Walang masama ron. Paano po yung sinasabing iisang Diyos? Ano? Yung sinasabing iisang Diyos. Iisang Diyos ang Ama. Iisa lang yun. Sa atin may isang Diyos lamang ang Ama na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Isa lang naman ang Diyos na originator of all things. Siya lang ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Pero hindi ibig sabihin wala nang ibang Diyos. Si Kristo Diyos. Si Moises Diyos din 7:1. Pakinggan niyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises. Sino nagsabi kay Moises? Ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon kay Moises? Tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Diyos ba si Moises o hindi? Ginawa kitang Diyos. Pag siya gumawa, ano tutol natin? Anong gawin niyan Diyos si Moises? Ilan na ang Diyos? Di nadagdagan na naman ng isa? Ano masama nun? Siya nga ang gumawa, tutol ba tayo ron? Ginawa kitang Diyos kay Faraon. Kaya kung si Moises ay ginawa ng Diyos na Diyos ni Faraon, lahat ng sabihin ni Moises nasusunod kay Faraon. Kahit tutulan ni Faraon, hindi siya makatutol si Faraon may Diyos ng mga palaka Tumatawag siya sa Diyos ng mga palaka. Hinamon siya ni Moises. Magpapasapit ng maraming palaka sa Ehipto. Pati sa kama niya may palaka. Hindi mapaalis nung kanyang Diyos ng mga palaka. Di ba? Yung Diyos ng mga kuto. May Diyos ng mga kuto Ehipto pinarami ng Diyos ang kuto. Pati si Faraon nagkakuto. Talo yung Diyos ng mga kuto. Kasi ang Ehipto, kadami-daming Diyos, libo-libo Diyos nila. May Diyos sila ng dagat, may Diyos sila ng Nilo, may Diyos sila ng bundok, marami silang Diyos, may Diyos ng langaw. Nung sinusubok ng Diyos yung katatagan ng mga Israelita, nagpadala siya ng salot sa Ehipto. Pati mga langaw, pinarami niya. Walang nagawa yung Diyos ng mga langaw. God is just displaying His power over and above all other gods that are recognized in Egypt. Pero, para maganap ng Diyos yun, gumawa siya ng isang Diyos. Sabi niya kay Moises, ginawa kitang Diyos kay Faraon. Kaya pag ang Diyos ang gumawa, wala naman tayong tutol. Sasabihin natin, hindi ba ika-isa lang ang Diyos? Isa lang. Sabi nga sa pasyon, iisang Diyos nga lamang ang nararapat luhuran at sambahin gabi't araw. Ilan ho ang sasambahin? Luluhuran? Isa lang. Ikaw, anak ka ng Diyos. Diyos ka rin, sabi ng Biblia. Hindi naman ikaw luluhuran Isa lang yung luluhuran. Wala namang problema ron Pero dumami man ng Diyos, walang problema. Dahil hindi naman lahat ng Diyos luluhuran mo. Diba? Ang Ama lang po ba ang luluhuran, hindi po si Jesus Christ? Si Kristo, luluhuran din. Paano po yung sinasabi sa Biblia na ang Ama lang ang yung sasamba sa dalawang sasambahin ang Ama lang. Totoo yun, sabi sa umpisa, ako lang ang Diyos, nakikilalanin nyo. Diyos akong mapanibuguhin, sabi ng Ama. Sa 20 ng Exodo yun Huwag kayong magkakaroon na ibang Diyos sa harap ko. Kailan sinabi yun? Doon sa panahon ni Moises. Hindi pa nagkakatawan tao si Kristo noon, hindi pa sinusugo. Nung suguin si Kristo, anong sabi ng Diyos? Unos ng Hebreo. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan,
ay sinabi, Ano ang sabi ng Diyos? at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Nung idudali na si Kristo sa lupa, pati anghel pinasasamba kay Kristo eh. Anak na ho ba si Jesus Christ no? Kailan ho ba naging anak si Jesus Christ nung pinanganak dito sa lupa? Hindi. Nung una pa man, anak na si Jesus Nung anak Christ. na ng Diyos siya. Pero nung dalhin siya rito sa sangkalupaan, ipinasasamba siya. Kasi merong tiempo na siya ipinanganak ng Diyos eh. Noong pang umpisang-umpisa pa yun, wala pang mundo, wala pang langit. Ipinanganak na siya ng Diyos. Pero, nung ipakilala siya sa lupa, nung ipanganak naman siya ni Maria bilang nagkatawan tao. May verse ho ba sa Bible na pinanganak na si Jesus Christ? Ng Diyos, nung una, 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Samantalang, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Ako'y nailabas, ang sabi niya, nang wala pang umpisa. Nailabas na siya. He was begotten. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po taga Cavite, ngunit dahil lang po sa mas matagal ho tinatagal ko sa Maynila, kaya nandito po ako sa lokal ng Quiapo. Salamat po. Ang itatanong ko lamang po, dahil sa dami ng relihiyon ho ngayon, ano po kaya ang maililigtas na relihiyon sa darating na paghuhukom ng Panginoon? Siyempre, ang ililigtas ni Kristo, yung sinasabi niya sa Biblia. Wala hong iba. Iisa lang naman ang totoo eh. Yung nasa Biblia. Kaya nga ho doon kami umanib eh. Tayong lahat dapat doon mag-affiliate sa nasa Biblia. Unang Juan 1:3. Yaong aming nakita. Yaong aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Ayun. Yung narinig namin, yung aral yung nakita nilang pagtuturo ni Jesus, yun ang ibinabalita namin sa inyo. Upang kayo magkaroon ng pakikisama sa amin, sabi ng mga apostol. Kaya tayo, we have to establish fellowship with the apostles. By what? Tuloy. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yun yung sinulat nila, yun ang ating tatanggapin. Doon tayo sasapi sa nakasulat. Kung ano man yung aral na yon sa kanyang kabuuan, yun ang ililigtas. Hindi po pwede yung magtatayo ang tao ng kanya-kanya reliyon tapos ligtas din. Wala akong karapatan ng taong magtayo. 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ayun, malibang ang Diyos ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang gumagawa ang nagtatayo niya. Ano ho ba yung bahay? Na Diyos lang ang may karapatang magtayo. Pakinggan niyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Ayun, ang bahay ho ng Diyos, yung iglesia. Walang karapatan ng kahit sinong magtayo nun. Ang Diyos lang ang nagtayo nun. Tayo ngayon, hindi na tayo magtatayo. Sasapi na lang tayo dun sa iglesyang nasa Biblia. Yun ho ang totoo. Yung nasa Biblia. Hindi kami yun, kami man sumapi rin doon. Mga yun, mga iglesia ngayon, mga tinayo ng tao yan eh. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sapagka hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos because of their ignorance of the righteousness of God at sa pagsusumakit nilang maitayo ang sa kanilang sarili. Sila nagtayo, sarili nila ay tinayo, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya maraming iglesia ngayon tayo ng tao. May isa pa po akong katanungan. Sige. Yung sa pananalangin naman po. Maaari rin po ba manalangin ng yung paulit-ulit basta may kabuluhan po? Yun nga paulit-ulit ang walang kabuluhan.
Sabi mo, pwede bang manalangin ng paulit-ulit basta may kabuluhan? Yun nga ang ulit-ulit ang walang kabuluhan. Sa kauulit mo ng kauulit, nawawalan ng kabuluhan yung sinasabi mo. Kasi ipinapalagay mo ang Diyos mo, makulit. Hindi marunong umintindi, inuulit-ulit mo. Pakinggan nyo. Bawal yun eh. At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Alin ang walang kabuluhan? Yung paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hentil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Yun ang reason. Kaya nawawalan ng kabuluhan dahil inuulit-ulit mo eh. Huwag kayong gagaya sa mga hintil. Akala nila, sa marami nilang kasasalita, didinggin sila. Huwag kayong gagaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang kailangan ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Kaya ang Diyos di makulit at hindi rin tanga. Hindi mo pa nga binubuka bibig mo, alam na niya kailangan mo eh. Parang yung isang magulang na maunawain sa anak. Yung anak niya, Mama, tapos na ho ba kayo? Pasensya na kayo. Ano ba yung halimbawang nagamit ko? Mama. Sabi nung anak, bakit? Mama, ibig sabihin nun, hugasan na siya. Kahit di niya sabihin niyo, hugasan siya. Maunawain yung nanay niya eh. Nanay mo lang yun, yung pan-Diyos. Hindi ka pa nga nag-uumpisang magsalita, alam niya na yung nasa puso mo eh. Tapos uulit-ulitin mo, mabubuisitan Diyos sa'yo noon. Ecclesiastes. Basa. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Yun ang utos. Pakauntiin mo ang sinasabi mo. Ang Diyos ang kausap mo eh. Hindi naman siya makulit at hindi rin naman siya tanga. Nag-uumpisa ka pa lang, naintindihan na niya. Pakauntiin mo ang iyong salita, sabi ng Biblia. Ang una ko pang katanungan na Brother Erly Soriano ay ito. Sige pa. Ganito po. Ito yung una po. Dalawa po lamang itatanong ko. Ang una po ay ito. Sapagkat tayo po ay naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at siya ay nagkatawang tao. Siya ay bumaba pa nga rito sa atin. Nakisalamuha sa atin. Ngayon, na siya ay wala na rito, na tayo ngayong mananampalataya, na sumasampalataya sa Kanya. Kung tayo tatawag sa Kanya, paano ba nating ilalarawan ang ating Panginoong Jesucristo? Ilalarawan saan? Sa ating kaisipan? O sa isang canvas? O paano po ibig sabihin? Kung ang gusto ko pong maintindihan ay yung, hindi ko naman po gustong sabihin na ilarawan natin sa isang litrato o rebulto o ano. Kundi naniniwala tayong siya'y pinatay, ipinako sa krus. Ngayon kung ilarawan ko ba siya sa krus, yung po ba'y nagkakamali ako? Binabana po kasi siya sa krus eh. His agony has ended some 1,900 years ago. Kaya, kung ilalagay pa rin natin siya sa isang larawan na nakapako pa rin siya sa krus, ang implikasyon po nun masama. Pakinggan niyo po sa 6:4 ng Ebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. Parang pagpapakong muli pala kay Kristo, yung paghiwalay mo sa Diyos, naliwanagan ka na, nakalasap ka na ng mabuting kaloob ng kalangitan. Tapos, humiwalay ka sa Diyos, ipinapako mo ika uli si Jesus na anak ng Diyos at inilalagay mo uli sa isang hayag na kahihiyan. Kaya po, lalabas ang implikasyon masama pagka inilagay mo uli siyang nakapako sa krus. Bakit po ang ating Panginoong Jesucristo nang nananalangin siya sa kanyang Ama
nakatingala siya sa langit. Hindi parang siya may inilalarawan din tinatawag niya sa langit. Tama po yun. Totoo po yun. Kasi iba po naman yung ama kaysa sa kanya. Siya ay anak, yung ama naman ay ama. Pero yung kanyang pagtingala sa langit proves na hindi siya yung ama. Meron ko kasi naniniwala na si Kristo din yung ama sabi ko, malaking arte ginagawa niya kung tumitingala pa siya rin pala naman yung ama. Sana, yumuko na lang siya. Ama ko, ba't mo ako pinabayaan? Sana, ganun. Hindi nakatingala siya. Meaning, merong isang dapat nakilalanin ng tao na po pwede nating tawagan sa araw ng ating kagipitan. At yun yung ama sa langit. Sa makatwid, Brother Elie, paano po, sa inyong pamamaraan, kung kayo ay tatawag sa Kanya, paano po niyong ilalarawan siya? Sabihin na natin, ilarawan niyo. Ako po kasi ganito, kapatid Ang larawan po kasi yun isang larawang invisible Kaya, pag tumatawag ako sa Diyos, ang aking imahinasyon nandun sa isang kalagayang invisible, yung eternidad, yung kawalang hanggan. Yun ang larawang na ilalagay sa aking kaisipan. Kasi ang sabi sa Colosas 1, siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Wala hong senses sa tao para makita mo yung exact picture noong larawan ng Diyos na di nakikita. But yung ating senses proves that there is God. Mararamdaman ho yun. Pero makita nung mata, siya po'y larawan ng Diyos na di nakikita. The image of the invisible God. Kaya, invisible means hindi natin makikita. Wala tayong paraan para mawari kung ano ang itsura niya. Kaya nga, binawal niya na gumawa tayo ng larawang inanyuan. Kasi, no amount of talent, no amount of knowledge can picture Him on a picture or on a canvas or on a wood or on a plastic o kaya kahit sa ano pa. Maaari, yun hong tao lang Yun hong inyong pagkatao can be transferred to a canvas, di ba? Life size pa nga ngayon, pwede The exact you. But that is only a picture na wala rin yung life, wala rin yung senses, wala rin yung kung ano-ano. Kung yung tao lang, hindi mo ma-capture na buo sa video o sa larawan. So much so with the greatness of the Almighty. Hindi natin po pwedeng ilagay sa isang larawan. Kaya bawal ng Diyos gumawa ng larawang inanyuan ng kawangis ng anumang bagay sa langit o sa lupa. Sa akin po yung pahayag sa salita ng Diyos ay maliwanag sa akin. Ngunit dinagdagan pa nyo ay salamat din. Yun ay nasa Diyos na po ang kahatulan. Ang ikalawang tanong ko po ay ganito. Hindi ba't ang sabi ng Diyos ay siya'y pagmamahal? Tayo talagang kanyang minamahal. Ang totoo ay pinatunayan niya yan sa pamagitan ng pagpapadala niya o pagsusugo niya ng kanyang bugtong na anak. Bakit po ginusto pa niyang bigyan tayo ng kalayaan na pumili ng mabuti o masama? Masyado naman po kasing miserable kung ginawa niya tayo robot. Baka ang naiisip nyo, dapat wala na tayong kalayaan pampumili ng kahit anong gusto natin, kundi paano na lang tayo, didirektahan na lang Diyos, ganito gagawin mo. You are helpless as a robot. Ganun o mangyayari. Napaka-miserable siguro pagka ganun ang kalagayan mo, no? You cannot do good at your own will. And you cannot do bad at your own will. Ano? You will only do what your master tells you to do. And you are no more than a robot, di ba? At miserable lalabas ang tao. Miserable rin naman ang Diyos lalabas. Alam niyo po kung bakit? Wala nang rason para siya gumawa pa ng tao. Because He is practically moving the universe by Himself alone. Lalabas ba't siya pa gumawa? Ba't hindi na lang siya nag-isa na lang? Dahil kung siya ay gagawa rin lang ng lahat ng gagawin mo, pati pag-aasawa mo, ititignan, sasabihin niya, yung matangos ang ilong ang gusto ko. Yung maputi ang gusto ko. Kakanang kakaliwa ka. Walang freedom. Can you imagine yourself as such? Na hindi ka man pwedeng umibig sa babaeng gusto mong ibigin? Ididikta na lang sa'yo? Para sa palagay ko, pangit. And bakit ko sinasabing pangit? Kasi I believe lahat ng ginawa ng Diyos, yun ang pinakamaganda.
the exact moment and the exact place. Sa Yun mga ang tweet, pinakamaganda. Brother Eli Soriano, kailangan pong baguhin niya na tayong lahat. Na tayo maging kanyang mga anak talaga. Tama po yun. Pero, He wants to adopt us all by our own free will. Ayaw ho ng Diyos ng namumuwersa. Mas maganda po yung, tinan ninyo, kung siguro kung yung anak nyo, dinisiplina nyo, under erad, hindi kayo lalapastanganin Siguro, pag kami Armalite na nakatutok dyan, wag mo kung pagsasalitaan ng masama, tatay mo ko. Armalite, tingnan nyo makakapagsalita ba ng masama, takot sa Armalite? Hindi. Pero napakaganda yung anak na may kalayaan, sa kusang loob lumalapit sa magulang at nagmamahal. Napakagandang damahin nun. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Brother El Soriano. Magandang gabi po. Isa lang po ang katanungan ko. Maaari po bang maligtas ang isang tao na nakapakinig at gumagawa ng salita ng Diyos na hindi po nababautismuhan o nadodoktrinahan at hindi kaanib sa tunay na samahan ng Diyos? Conforme sa sirkumstansya, kapatid, kung halimbawa, wala siyang pagkakataong maanib, ang Diyos na ang bahala sa kanya. Maaari siguro maligtas siya kung dahil nakita ng Diyos na wala siyang pagkakataon. Pero kung nasa kanya naman ang pagkakataon, nakapakinig siya, inignore niya yung pagkakataon na yon. Ang sabi sa Biblia ay ganito, sa 1:23 ng Kawikaan. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Sabi sa Biblia, tumawag ako tumanggi ka. Inyulat ko aking kamay, sabi ng Panginoon, ayaw ka makinig. Iniuwi nyo sa wala ang buo kong payo, inyong hinamak ang aking saway, ako naman ang wika ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Manunuya ako pag ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang kasakunaan ay dumarating sa inyo na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at ang hapis ay dumating na sa inyo, tatawag kayo sa akin, di na ako sasagot. Kaya, pagka naramdaman mo, tinatawag ka ng Diyos, binibigyan kang pagkakataon, huwag mo ignorin yun, pahalagaan mo. Kasi pag inignore mo yon, pagdating sa'yo ng kasakunaan, ikaw naman ang tatawag, i-ignorin ka rin ng Diyos. Dahil po matagal na rin po akong taga-subaybay ng inyong programa nung ako po nag-aaral pa sa kolehiyo, umattend po kami ng Bible Exposition sa Mandaluyong Gym po. So, bali, 3 taon na ho. So, bali, ngayon lang ako nagsisimulang magpa-doktrina sa inyong sama na gusto ko po talagang salamat sa Diyos. Tuloy-tuloy na. Tandaan mo, isa sa paraan para maging dapat ka is to be with the rightful organization. Doon sa tamang samahan ng taong naglilingkod sa Diyos. Kasi, pag nadun ka sa mali, lalabas mamimislead ka. If you associate yourself with those people who are not in full following the will of God, mamimislead ka. At ang mangyayari, ang association mo ay with those people na wala sa katwiran. Ang sabi sa 2 Korinto 6, versikulo 14, ganito. Pakinggan mo ito, kapatid. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ayaw ng Diyos, masama ka dun sa hindi tama. Pinaalis ka. How can righteousness and unrighteousness mingle? Hindi pwede. How can the darkness and the light mingle? Hindi pwede. Kaya, dapat nandun ka sa tamang organisasyon. Isa yon sa mga factors ng kaligtasan ng tao. Maraming salamat po. Una ko pong tanong, paano nyo po ba, paano nyo po ba nasigurado na ang Bibliang pinagbabatayan ng inyong sagot ay ang totoong salita ng Diyos? Alam mo kapatid, hindi ko lahat kinukuha dito lang sa Bibliang Tagalog. Because I understand that the Bible was not written in Tagalog. Actually, pagka ang mababasa rito ay mali dun sa mga matatanda at mga original na wikang ginamit, pinapalitan ko ng pangungusap noong yung nandito sa Tagalog. Kagaya ng 1.23 ng Kawikaan, pansinin mo ang pagkakaiba, no? Dito sa Kawikaan 1.23 in Tagalog, and I will read it in the English rendition, and you can read it in the Biblia Hebraica, pareho. Mas tama yung nasa English kaysa dun sa nasa Tagalog. Ang sabi ganito, Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Ayan, yun lang. Ang 123 of the book of Proverbs, bumalik kayo sa aking saway, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang espiritu sa inyo. Whereas in the English rendition, which is true to the Greek or to the Hebrew, ang sabi, turn ye at my reproof, and lo, I shall pour out my spirit unto you, and I will make you my words known unto you. Ipakikilala ko sa inyo ang aking salita. Wala ron. Kaya ako nakakatiyak sa aking ginagamit na Biblia dahil hinahango ko yung mga diferensya ng Bibliang Tagalog doon sa mga matatandang salin ng Biblia, lalo na yung ginagamit ng mga original language na ginamit. Pangalawa pong question, wala ho bang limitasyon ang pagpapatawad ng Diyos? Meron. Definitely meron. Pakinggan mo sa isang talata ng Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Sabi ng Biblia, kung sinasadya na natin ang pagkakasala, ibig sabihin nun, inuulit-ulit mo na, nagiging way of life mo na, no? Pagkatapos mong matanggap yung pagkakilala sa katotohanan, sadya ka na ng sadya, wala nang haing natitira pa sa kasalanan. Meaning, wala nang patawad. Salamat po. Maraming salamat din. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na po kay Brother Eli na pinababalik po ako, kaya ngayon naririto ako. Salamat naman po. Yung pala nakikinig yung aking apong 3 years old, ang sabi raw, kung may kaaway, magtanong kay Soriano. Ngayon po, ang itatanong ko po, kung kahit hindi ako kaanib dito, pwede rin kaya akong mawala sa kasalanan. Dahil sinisikap ko po talagang huwag gumawa ng kasalanan, kaya labang tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. At napakinggan ko na rin po, yung sa number 2 na nagtanong dito, ganun po ang nangyari sa akin. Kung saan-saan po ako nag-o-observe ng mga religion, bawat makaimbita sa akin, basta't may gawain ng Diyos, ang alam ko, sa ganung paraan, ako'y pinagpapala ng Panginoon. At yung ibang religion na aking dinaluhan, hindi pala religion yung born again, meron pong sinasabing gift of healings, kung ikaw ay karapat-dapat,
binibigyan po ako ng yung different languages. Doon sa moment ngayon na nag-spread ng Holy Spirit, hindi ko alam kung ano yung aking sinasabi, pero naunawaan ko na yung sinasabi na yon, hindi ko na alam sabihin pagkaraan noon, pero nung moment na yon, naunawaan ko na nagpi-praising ako kay Lord. Yun lang po. At saka, yata, hindi ko na alam ulit-ulit yung tanong ko na yun, Spontaneous. Ano po yun? Ang masasabi ko po dun sa sinasabi nyo, na kung hindi kayo aanib, kung makakaiwas kayo sa kasalanan. Alam po ninyo, ang kasalanan, kaya lang tayo makakalaya sa kasalanan pagka nakita natin yung katotohanan. Yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa 8 ng Juan, ganito po ang sabi ron. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakilanman. Ang anak ang nananahan magpakilanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Yung sinasabing ang katotohanan, the truth shall set you free, yun po, you are free. You will be set free from sins. Makakalaya ka sa kasalanan pag nakita mo na yung katotohanan. Pero samantalang wala ka po sa katotohanan, ulit-ulit na babalik yung kasalanan sa buhay mo. Kahit hindi po mabigat ang kasalanan. Opo, kahit na mga kasalanang mga binyal, kahinaan, kabiglaanan, kamangmangan, basta hindi mo po lubos na nakikita yung katotohanan, ulit-ulit lang na magbabalik yung kasalanan sa buhay ng tao. Routinary po yun. Walang puwersang makakapigil sa kasalanan ng tao, malibang makilala mo yung katotohanan. Kasi naranasan na po yan ng apostol na si Pablo. Pakinggan nyo sa 7 ng Roma, ganito na mababasa. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Bakit? Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, at tapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Bakit? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Tatapwat, kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Ang tao po kasi tinitirahan niya ng kasalanan eh. Unless you have known that you have discovered and known the truth, mangyayari ho, yung kasalanang nakatira sa iyo hindi aalis. Kaya balik-balik lang, balik-balik. Nagnanasa ka ako ng mabuti, ang sabi ni Pablo. Pero, hindi ko magawa yung mabuti. Para bang yung kanta ngayon na gusto kong bumait, hindi ko magawa. Yan talagang hindi magagawa ng tao yun. Kasi, ang sabi ng Diyos sa 10:23 ni Jeremias, pakinggan nyo. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya hindi po pwedeng ang tao mag-isang matuwid. Gusto nating matuwid, sumunod tayo sa Diyos. Iwan natin ang kasalanan. Pagka yung kasalanan nasa atin, hindi tayo matutuwid. Ang paraan para umalis yung kasalanan, kailangan makilala mo naman yung katotohanan. Kaya ang sabi doon sa 1 Pedro 2, versikulo 4, siyang may ibig. Na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mga kaalam ng katotohanan. Yun ho ang way of salvation. Makaalam ka muna ng katotohanan, aalis ang kasalanan, tapos makakasunod ka na sa Diyos. Yun na po, doon ka na maging dapat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Isa pa pong katanungan. Hindi po ba ang Bible para sa lahat? Subalit ang samahan natin, siguro magiging member na nga ako kaya natin. Subalit dito po sa dating daan, bakit tila rito lamang sa Pilipinas nababagay itong ating Biblia?
Alam niyo po, ibig niyo sabihin dito lang sa Pilipinas nababagay? Kasi yung samahan ng kaanib ng dating daan, hindi ho ba yung mga nasasabi ritong samahan tungkol lamang dito sa Pilipinas, bansang Pilipinas. Sa makatwid, hindi ho kasali yung iba. Subalit ang Bible is the Word of God. Hindi ho ba? Opo, pero meron pong direksyon yan. The Word of God is a way. And it has its own path. Hindi ho natin pwedeng i-expect from all corners of the globe manggagaling yan. Gaya nga nung unang panahon, ang sabi ang kaligtasan manggagaling sa Jerusalem. Tapos merong path na susundan po yan. At ang isa sa direksyon yan ay ang Pilipinas. Na dito sa Pilipinas, sinuhulaan ng Diyos, dito sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, may lilitaw na pagkilala sa Diyos. 14:15 ng Isayas. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Meron po tinutukoy mga pulo ng dagat at meron sa silanganan na luluwalhati sa Diyos. Understood na ang Pilipinas nasa silanganan. At ang Pilipinas ay mga pulo ng dagat. Kaya tinatawag itong Philippine Islands. We are part of that prophecy. Kaya dito may lilitaw na salita ang Diyos. Marami pong Maraming salamat din po. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.